Tandaan po natin that the heart pumps blood to itself first before it pumps blood to the different parts of the body. Parang papasok dyan, pre, yung ano, mahalin muna ang sarili bago ang iba. Yes, gano'n na nga. Kailangan buo muna kayo bago kayo bumuo ng iba. Ikaw ba, pre, may nagpapatibok ba ng ano mo, puso mo? Abay, oo naman. So, tingin ko yung pagkain talaga, napakalaking factor po talaga niyan, lalo na sa mga non-communicable diseases, yung mga diabetes, high blood, heart attack. Dapat pinipili natin yung ating mga kinakain. Actually, ako pare, may mga ginagamit akong oils. Andiyan yung canola oil. So, ito po yung mga typical kong binibili sa grocery, no? So, meron akong Himalayan salt. So, maganda daw kasi yung benefits niya. Pero dapat syempre hina-hina pa rin. Pangit pa rin yung masyadong maalat yung kinakain natin. So, meron akong maliit na peanut butter, source ng fat. Meron akong honey. Yan. Pag bibili po kayo ng honey, dapat po organic para mas lesser yung chemicals. So, ito po yung mga mantika ko. Ito yung mga asukal. Bumibili pa rin ako niyan. So, hindi naman po ako masyado naglilimit sa mga pagkain. Basta kontrolado lang, basta balanse lang. So, ito later gagamitin natin. Kailangan natin ito panluto, pangprito ng mga ulam natin para mamaya. Okay, so for today po, kasama natin si Doc Dex, isang nutritionist and a lifestyle medicine physician. And tingin ko, ngayon, aesthetics doctor na rin, no? Oo, meron na rin tayong degree in aesthetic medicine. So kung kailangan magpaganda, dito lang tayo. Plug agad tayo dito, intro pa lang. Pero today, pag-usapan muna natin yung kilala na nating mga celebrities or mga artista na dumanas ng mga heart problem. Siyempre, very relatable to sa atin, lalo na dito sa bansa natin, usong-uso talagang mga heart problem, heart disease, daming inaatake sa puso. So, pag-usapan natin ano yung mga nangyari sa mga artista na yon, ano kaya yung pagkakaparehas nila sa lifestyle ba, comorbidities ba, and kung ano yung mga pwede natin gawin para makaiwas. No, pag-usapan nga natin no, Doc Alvin, kasi nga sa pagtingin natin sa mga statistics natin, kauna-unahan pa rin o nangungunang-una pa rin dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino ang heart disease. So, kasama dyan si Rico J. Puno, no? Ayon sa ating research, nagkaroon siya ng multiple heart surgeries, kaya nagkaroon na din problema dyan. Alam ko to si Rico J. Puno, na-operahan to ng multiple heart surgeries, pre. Alam ko na bypass to eh. Mga coronary artery bypass. Oo. So ayaw natin nun. Oo. Madalas yan, di ba? Kapag nagkakaroon ng pagbabara sa ugat ng puso, so kailangan examinin ng doktor yung mga ugat sa puso. Yung heart po kasi natin, may sarili po yung blood supply. Bukod siya yung nagsusupply ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, kailangan din niya ng sariling arteries para mabuhay siya. So yung nangyari po kay Rico J. Puno, na-bypass po siya. So kailangan examinin ng doktor and kailangan siya magkaroon ng procedure para matanggal. O una, ma-detect muna kung saan yung bara and para matanggal kung kaya tanggalin yung bara na yun. Si Chocolate, he passed away from a heart-related illness after a performance. Si Jacqueline Jose din po, no? Nakita natin na nag-passed away din dahil sa heart-related cause nga daw. Diyan na din papasok na sinasabi natin na kung gaano ka-importante ang puso ng tao. Tandaan po natin that the heart pumps blood to itself first before it pumps blood to the different parts of the body. So, kailangan ayos po yung daloy ng dugo, hindi lamang sa iba't ibang bagay ng katawan, kundi pati na rin sa puso natin. Parang papasok dyan, pre, yung mahalin muna ang sarili bago ang iba. Yes. Gano'n na nga. Kung hindi nyo mahal ang mga sarili ninyo, wag muna kayo magmamahal ng iba. Kailangan buo muna kayo bago kayo bumuo ng iba. Ikaw ba, pre, may nagpapatibok ba ng mo, puso mo? Abay, oo naman. Si Sir Gary V, no? Nagkaroon ng diabetes siya, or actually meron siya talagang diabetes, kaya pwede rin talaga siyang magkaroon ng problema sa puso. Si Gary V, alam ko pre, di ba? Yun? Yung naka-monitoring, Oo, insulin pump at saka naka-monitoring din siya ng glucose. Kasi problema yung diabetes kapag kayo ay pinabayaan ninyo, pwede talaga siyang magkaroon ng problema sa puso. So ayaw na ayaw po natin. Si Sir Eli Buendia, no? He just survived a heart attack at a very young age. Gardo Versosa, recently, nagkaroon ng heart attack. Ito ko kasi si Gary B, nga nabanggit ko kanina. Actually, na-content ko to before kasi nagkaroon siya ng concert mga last year. Tapos parang bigla siya nang hina eh. Aminado naman siya na during before the concert, hindi niya nabantayan yung food intake niya. So, nag-cause na pagbaba
ng asukal ng dugo. And yun nga, kailangan matigil or kailangan magpahinga siya during the concert para ma-recover yung lakas niya. Ikaw ba pre, may mga cases ka ba na ganito ng mga patients na diabetico, tapos biglang all of a sudden nag-insulin, nagme-metformin, pero biglang nanghihina yung katawan? Yes, oo. Tandaan natin na isa sa mga komplikasyon din ng mga treatments at ng ating mga sakit mismo na diabetes, pwede po talagang bumagsak ang inyong blood sugar. At kapag ganoon, no, minsan na-ER sila, no, doon nanghihina, nakikita, hinang-hina, bagsak yung asukal, o minsan naman sobrang taas ng asukal. Bilang isang family medicine doctor po, no, ako po ay na-admitan pa rin ng mga pasyente sa nearby hospital. Doon ay tinitingnan namin sa emergency room kung ano yung kondisyon nila. Yung mga pasyente ko na ina-handle personally ay mayroong mga sakit. Tulad nga ng mga diabetes na yan, ayaw po natin yan kasi napakaraming organs na very much involved dito sa sakit na diabetes. Kaya nagkakaroon ng multiple organ involvement at isa sa mga involved na organ kadalasan dyan sa mga komplikasyon ay ang puso. So kaya laging magkapangunaba yan, puso at saka yung diabetes. Tingin ko pre dito sa mga celebrities na napag-usapan natin, isa sa mga common sa kanilang lahat, tingin ko yung lifestyle. Alam naman natin, talagang mahal na mahal nila yung career nila. Ang sisipag nila, kumbaga mag-perform, gumawa ng mga kanta, gumawa ng mga teleserye, movie. Siyempre, baka napapabayaan dito yung lifestyle, yung enough rest. Yes. At bukod sa mga celebrities pare, tandaan din natin, no, kahit yung mga common na mga tao, tulad nating tayo na mga naging estudyante ng medisina, meron tayong mga batchmates or mas mababa sa atin na batch na namatay sa heart disease dahil nga rin sa maaari dahil sa stress o kung ano pa man, pero kadalasan related din sa heart, no? So ayaw natin nun kasi hindi lamang po porke mga artista yung dinidiscuss namin dito, mga artista lamang po yung nagkakaroon nito, pati po mga tao. Say for example, for me, no, ako mismo, nagkaroon ako ng problema sa puso, nakita na merong bara yung daluyan ng electricity sa puso ko nung ako ay naka-duty sa surgery department sa emergency room. So duty ako sa emergency room, na emergency room din ako dahil sa puso. At least ando ka na pre. Oo, at least ando na. Hindi na nahirapan. Pero nakakatakot pa rin. Kamusta yung naging status mo nun? Nagkaroon ako ng complete right bundle branch block. If I'm not mistaken. Yun yung nakita doon. At merong di magandang blood flow. So merong mitral valve prolapse. Kaya nahihirapan ako minsan ng exertion. Nahirapan ako ng malayo ang lakad at nahirapan din ako sa maraming bagay na kapag kailangan talaga ng severe exertion. Pero the following day, or actually that day na ako ay na-ER, nag-present pa ako ng kaso sa surgery department. Kasi ako yung magpe-present. Nakita na organically may problema yung puso, nakita organically na may problema yung katawan ko. Pero minsan hindi talaga natin na-check yung ganyan. Kaya ayaw natin yan. At kung titingnan natin, going back to the teleserye people, nagte-teleserye din kasi ako nung med school. So medyo stressful. So that was a learning experience for me to take a back seat, lay a little low. Kailangan na ma-prevent pa rin natin yung ating pagkakaroon ng ganitong mga sakit. Kasi bata pa tayo. I was at that time 26 years old. So ayaw natin. So yan nga yung typical na stressful situation. Siyempre, ito naman natin talaga kumayod kasi nga gusto natin makapag-provide. So tulad ni Doc Dex na kahit na hospital na nag-present pa rin ng case sa surgery at kurumarakit pa bilang artista. Oo, kinakailangan natin nun eh. Pero yun nga, lagi natin sinasabi, prevention is better than cure. Kinakailangan, yun, ang tips natin, i-manage yung stress accordingly. No? So yung stresses natin, no, maganda na nagre-relax kayo. No? You can do the box breathing, no? Yung 4-4-4-4. So breathe in for 4 seconds, hold for 4 seconds, breathe out for 4 seconds, hold for 4 seconds, and then breathe in again. So box type ng breathing kung madalian, no? Pero kung hindi, no, kinakailangan i-face head-on yung stressors at tanggalin yung stressors. And then you manage your underlying conditions, mga kapatid. Tanggalin po ninyo yung mga problemang maaari ninyong tanggalin. If you're pre-diabetic, pwede po reverse. Kung diabetes kayo, kailangan ma-manage natin ng maayos. If you're hypertensive, kinakailangan po i-manage natin yung inyong blood pressure accordingly. And then regular checkups with your doctor and of course a healthy diet. So lifestyle disease po yung inyong sakit, yung mga diabetes, yung mga hypertension, even cancers. These are lifestyle related diseases. Even your heart disease could be prevented. You want to manage it sa pamagitan po ng tamang diet, mas maraming gulay, mas maraming fiber,
whole grains, nuts, seeds, legumes, and lean protein para nang sa ganoon ay hindi po kayo nagkakaroon ng problema sa puso. So ito guys, para mas makita nyo ng actual kung paano ko wina-watch out or paano ko binabantayan yung diet ko. Pakita ko sa inyo yung typical kong dinner, tsaka yung mga hinahalo kong condiments, tsaka yung mga cooking oil na ginagamit ko, etc. Baka sabihin nyo, sinacharot ko lang kayo doon sa podcast kasama si Doc Dexy. So ito guys, yung typical na laman ng ating ref. So yan, meron ako dito ang gulay, ito hipon, tapos nandito yung kanin ko. Siyempre, nagkakanin pa rin ako guys. Tapos, ano ba to? O, ito, gulay ulit. So, ako kasi guys, tinitimbang ko yung kinakain ko eh. Ka-calorie deficit po kasi ako. So, ayun, 100 grams. Gusto ko nga sana dayain yung timbang eh. Kaso, nanonood kayo eh. Makikita nyo yung, pandaraya ako. O, ito, sakto yan. Hindi pala sakto. May butal na 8. Okay na yan. Gulay, 200 grams. Hipon, paubos na. Sige, busin na natin to. 250 grams. Dami. So, ito medyo may mantika to ng onte kasi pinrito ko to. So, expect ko medyo mataas calories nito. Pero okay lang, marami pa akong calories na natitira ngayong araw. So, malaking factor talaga pre yung lifestyle, no? Oo. Pag sinabi nating heart disease. Sinabi bang lifestyle, ano yung mga components na to? Kasi ako pagkakalam ko, pag sinabi kong lifestyle, andyan yung diet, yung regular physical activity. May mga iba pa ba tong kasama? Oo, sleep pare, kasama pagtulog. Malaking tulong yung tulog kasi you have to recover. Number 4 is connectedness or social connectedness natin. Kinakailangan din yan. And number 5 is yung inyong stress management and yung vices management. So kaya lagi ko sinasabi, 5, kumain ng tama para buhay ay humaba. Pangalawa, gumalaw-galaw para hindi agad pumanaw. Umiwas sa stress mga bes. Pangatlo. Pang-4, tanggalin ang bisyo, walang mabuting magagawa sa mga buhay ninyo. At pang-5, matulog kayo na mahimbing at sana ngayong gabi may mga manamahal kayong kapiling. Yan. Nakabisado ko na nga yan, pre. Nakabisado mo na yan. Sa dami ng collabs natin. So, tingin ko yung pagkain talaga, napakalaking factor po talaga niyan, lalo na sa mga non-communicable diseases, yung mga, yan nga, yes, diabetes, high blood, sakit sa puso, heart attack, stroke. Tingin ko talaga, dapat pinipili natin yung ating mga kinakain. May mga healthy alternatives naman tayo para maiwasan yung mga pagtaas ng LDL yan kasi yung pangit, di ba? Pag tumataas po yung LDL yan po yung bad cholesterol. So, pag medyo mataas po ang LDL dahil medyo mamantika yung ating kinakain, yun po kasi yung nagdadala ng mga bara-bara sa mga organs natin sa katawan. First, piliin natin. Actually, ako pare, may mga ginagamit akong oils. Diyan yung canola oil. May mga products tayo na may phytosterol na kasama eh. Yes. Meron. So, yung phytosterol kasi nakakatulong din yan talaga sa pag-prevent ng build-up ng cholesterol. So, pag isipin mo, yung pagka sinabi mo phyto, parang sterol, parang cholesterol. So, namamanage ng maayos yung cholesterol sa pamamagitan ng parang inaakala ng katawan na, cholesterol siya, no? Para hindi na mag-absorb pa ng cholesterol yung katawan mo. So, matatapon mo yung cholesterol. So, it helps in a way, prevent ang cholesterol build-up. So, kinakailangan nga lamang yung oil na titingnan po ninyo with phytosterol if you're dealing with canola. So, yun yung kinakailangan po ninyo doon para mapababa din natin ang risk ng heart disease naturally. So, yun nga lamang daw merong mga makikita kayo na sasabi na okay lang tumaas yung cholesterol pero wag po naman na sobra-sobrang taas ng cholesterol. Ibig sabihin lamang po ay kahit na anong sobra po pwede po maging masama sa inyong kalusugan. No, kahit nga sobrang exercise ninyo, sobra po ninyong pagmamahal sa inyong trabaho, na baka nakakalimutan na ninyo ang inyong mga kalusugan. Katulad ng mga nabanggit namin kanina nung first part ng ating programa. Dagdagan ko lang pre yung action ng phytosterol. Alam ko inagawan niya ng receptor. Para mabawasan yung absorption ng sobrang daming cholesterol. Actually, may mga studies din na nagsasabi na nakakatulong siya makataas ng HDL natin. Piliin niyo po yung may mga omega-3, omega-6 yan. Yan po yung mga magandang types ng oil. Kasi yung omega-3 nakakatulong to put down your inflammation. Yan, mga anti-inflammatory. So again, kapag titingin po kayo ng mga pangluto nyo, dapat mas mataas po yung unsaturated component. Yun po yung hindi masyado or hindi talaga bumabara sa mga ugat-ugat natin. So syempre, kapag wala masyadong bara sa mga puso, sa kidney, etc., lesser po yung risk ng ating magkaroon ng sakit sa puso. So yan, siguro dyan din talaga papasok na prevention is better than cure. Very cliche, pero totoo to pre. Kasi, at ito nababanggit ko rin sa mga contents. Kahit ikaw napapanood ko, nababanggit mo to. Mas mahal talaga gumastos kapag andun ka na sa point na marami ka na komplikasyon. Di naman magastos mag-prevent mga karamdaman kasi depende pa
pa rin yan. Pero yun nga, mas maganda yung hindi na tayo hahantong sa mga komplikasyon. Pigilan na natin kung kaya pa. Sabi nga natin ay napakahirap maghabol ng kalusugan kapag nasa banig na po kayo ng karamdaman. Kaya invest in the right lifestyle mga kapatid, at best cooking oil pa rin po para sa inyong heart health. So more of your unsaturated fats than your saturated fats. Katulad nga po na sinasabi ng American Heart Association, there are better for you oils. Tigilan na po natin ng conspiracy theories. Ang AHA po ay hindi magpapahamak ng kalusugan ng mga tao. Kung sasabihin na kami ay mga gamitan lamang na kung ano-ano, ay siguro po lahat po ng mga naging doktor ay dumaan sa medical world at sa medical school. Kung mali ang aming itinuturo sa inyo, di ibig sabihin lahat po yata ng aming ninuno ng mga doktor ay mali ang pinanggalingan. So hindi rin po siguro nagko-connect yun. Kaya lagi namin sinasabi, kinakailangan tama po ang inyong kaalaman, tama rin po ang inyong ginagamit sa inyong mga kalusugan. Kung kayo po ay mayroong mga gusto pang malaman tungkol sa inyong mga kalusugan, comment down below. At i-share nyo na rin po mga experience niyo sa paggamit po ng inyong mga lifestyle, ng inyong mga pagkain, kung ano po yung mga natutunan ninyo habang kayo ay nasa journey towards a better health. At kami po ay makikinig, baka sakaling magkaroon pa po tayo ng mga susunod na pagsasama dito. Thank you so much, and yun, comment down below kung may mga katanungan po kayo, kung may mga hindi kami na-discuss para gawan po ulit namin ni Doc Dex ng another video.